mga millennials, kontakin niyo ako, handa ako makipag-collaborate. Gagawa tayo. I do not fucking care kung may mamatay sa atin. Bilis nating ma-impress. Hindi natin alam kung ano ang tamang standard. As you can all remember, Cheese Escudero is also one of those crocodiles. Nagsalita lamang siya dahil naiipit siya. Ngunit binanggit niya ba ang ulo ng mga buhaya? Si Marcos. Di ba? Hindi? Kaya huwag kayong maki-impress sa mga ganong paandar. He's just trying to save himself. Kaya galit akong nagising kanina, gusto kong manunog ng mga buhaya. Kasi habang dumadaan yung araw, naiipit kami at nanganganib at naiipit at nagugutom. Pero ang mga putang inang ito, pinapaandaran tayo ng kung ano-anong Venezuela. At karamihan sa mga Pilipino, they're buying the antics of this fucking crocodiles. Kaya nagalit ako. Kailangan ko maghiwaliw. Sumakay ako ng bus. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Pumunta ako ng Alabang. Tapos bumalik ako ng Baclaran. Tapos nag-bus na naman ako. Ganon kagulo ang isip ko kasi kung ako ang masusunod, magtatawag ako ng mga tao. Hindi na to pwedeng maghintay ng 2028. Wala na tayong madadatnan na Pilipinas sa 2028. Sinasabi ko sa inyo, wala na tayong pera nun. Ubos na. Wala nang magpapautang sa atin. Siguro naman nakita nyo ang post ni Leo Reveta. Isa siyang negosyante sa Davao. Nagsara siya ng 8 branches ng kanyang salon dahil sa putang inang taxes na pinupulsa ng pamahalaan. Ngayon, masyado kayong nai-impress. Galit ako sa dalawang bagay eh. Una, sa standard ng Pilipino, very mediocre. We should not allow and we should not normalize mediocrity even with these fucking criminals in the Senate. Ang binibigay nila sa atin ay pakonti-konting compensation sa mga karapala nilang pangbababoy. At yun ang nakakagalit. Ang daling pilugin ng utak ng mga Pilipino. Para kayong, sabi pa nga ni General Luna, para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Napakadaling yung pilugin. Ngayon, kung magkaroon man ng malawakang rally, ulit, at hindi magtagumpay, as early as now, nananawagan ako sa Tindig, Manila, sa mga NPA, sa mga kabataang na-recruit ng NPA, handa ako makipag-collaborate, makipag-anit. Ipakita nyo ang pagmamahal sa bayan sa tamang paraan. First and foremost, it should be the Gen Z and the millennials that should be heading this revolution. Dahil ang mga taong to, ang mga matatandang nakakasama natin, they will not be here. We will be the one who will govern the fucking government. And what will be the remnants of the government when they are stealing billions and billions and billions of money on a daily basis? Aside from stealing, we are incurring trillions and trillions of debt with interest. Tayo ang sasalo sa galit nila. Tayo ang maghihirap sa pagpuputang ina nila sa bayan natin. Nananawagan ako sa mga Gen Z at sa mga millennials. Kontakin nyo ako, handa ako makipag-collaborate. Gagawa tayo ng plan B. I do not fucking care kung may mamatay sa atin. Sabi nga ni General Luna at sabi nga ng isang author, radical problems requires radical solutions. The plunder that we are experiencing
happening in this country is fucking ridiculous. It's fucking extreme. And it's fucking insane. We need to take radical measures. Bawiin natin ang Pilipinas habang may mababawi pa tayo. Get out of the streets. Coordinate, collaborate with us. At ipakita nyo ang tamang pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po. Nakita po ninyo kung gaano ang galit at sama ng loob ng ating Gen Z na si Miss Amor. Alam nyo naman kung paano siya makipaglaban para sa ating inang bayan. Sana sa lahat ng nakapanood ay maantig ang inyong mga puso at damdamin. Tayo na para magkaisa. Kaya naman, pakinggan natin ang himig ng mga Gen Z. Kuya Park, dito ka na. Ayan, pakinggan po natin ang boses ni Kuya Park. Diyan, magamit na ano, mas malakas pa po po dyan na... Malakas ba? Oo. Malakas? Hello. Mas malakas nga pag may ganito. Magandang gabi sa atin lahat mga Pilipino. At ngayon, nagsasawa na ako eh. Ako na lang nakikita ng tao kahit saan. Ako na lang nakikita. Putangin ang mukha to. No? Wala tayong magawa kasi mukhang mag-iisang wala tayo tak-tak tayo ng tak-tak. Bakbak tayo ng bakbak gamit ang mga bungangan natin. Nauubusan tayo ng mga laway. No? Yung iba kasi dyan, paulit-ulit kong minumura yung mga Tagaluson na mga walang bayag na ayaw lumabas sa mga bahay nila, mga putang ina ninyo. No? Nakita ninyo ba yung mga kabataan na silagsak ng putang inang matanda? Ikaw matanda ka, hindi ko ka-envy yung sinaksak mo. Pero kung nagkataon, nakagrupo ko yung nasaksak na yon, wala akong pakialam kung mabulok ako sa kulungan putang ina mo matanda ka. Mamatiyuin ko ang ulo mo hanggang sa lumabas ang mata mong ginayupak ka. Putang ina mong matanda ka! Malapit ka lang matigok! Yung bata, grade 10 pa lang! 15 years old pa lang yung putang ina! Pasalamat ka! Hindi ko kagrupo yung bata na sinaksak mo! Kung kagrupo ko lang yung putang ina mo, kahit doon ako mamatay, pahihin ako ng kapulisan, mamatilinig ang utak mo hanggang sa lumabas ang mata mong putang ina ka! 15 years old! Grade 10 na bata! Ang daming pangarap sa buhay! Hindi na kapag moving up! Sana yung mga nasa priso, kung makita yung putang inang mata na yan, pupugin nyo! Buwisit na bansa to! Buwisit na batas! Buwisit na gobyerno! Buwisit na politiko! Buwisit ang lahat ng nasa posisyon! Mga gago! Asa lang para sa mahirap! Mga punyeta! Bongbong Marcos! Putang ina mo! Gago ka ang presidente ang putang ina mo! Alam niyo yung mga bata nag-arali? Hindi alam na magulang yan nag-arali sila. Pero bakit sila nasa kalsada? Kasi para sa kinabukasan niya yung mga putang ina yung gobyerno kayo. Walang kabataan! Walang Pilipino na nasa kalye na nag-aalaksa para sa gobyerno. Kung nakaupo sa gobyerno ay may malasakit at pagmamahal sa bawat Pilipino. Bakit kami nagrarally? Bakit kami lumalabas na kami sa kani? Kasi putang ina nyo nakaupo kayo. Wala kayong ginawa kung hindi magnakaw. Sa hindi ko putang ina mo. Nag-resign kang gago kang putang ina mo ka. Mag-resign ka na. Pero siguraduhin mong wag na wag ka nang babalik sa Pilipinas. Kasi pag nakita ka namin sa Pilipinas, putang ina mo, maghukay ka na ng paglilibingan sa'yo, gago ka. Kukuyugin namin kayo. Martin Normales, ganun ka rin putang ina mo ka. Mag-resign na kayo. Pero wag na wag kayong magbabakila sa mga Pilipino kung gusto nyo pang mabuhay. Ikaw, BBM, hindi ka ba nahihiya? Ano mahiya ate? Hindi ka ba nahihiya? Walang nang gusto sa'yo ng tao? Ayaw na ng tao sa pamumuno mong putang ina mo kung presidente ka. Wala kang lakas. Mahina kang presidenteng putang ina mo kang pangulo kang gago ka. Etong mga nakaupo sa gobyerno
gobyerno para mga birhen eh. Walang inisip. Yung mga anak nyo nagpapalaki ng mga tiyan, putang ina nyo mga anak kayo ng mga congressman kayo. Lahat ng anak ng politikong magnanakaw, putang ina nyo lahat. Pumutok sana ang mga bungangan ninyong mga baboy kayo. Mga gago! Martin Romualdez, gago! Baboy! Lahat ng pulis na nagpapaander sa mga politikong magnanakaw, gago!